It's Volleyball Day Sunday here inside the Paco Arena sa pagpapatuloy ng V-League Collegiate Challenge 2023. This is the last day of our elimination round and sigurado maraming baong kwento ang ating maririnig dito magmula sa mga participating teams starting from nung umpisa pa ng ating season. Saktong-sakto. Ako po si Jay De La Cruz. Kasama natin dito si Sara Acido. Ayan, mapagkukwentuhan na natin kung ano ba ang naging journey nitong magkabilang koponan na to. Yes, tama ka dyan. Jay, good morning din, no? Sabi mo nga, ito yung last day ng eliminations natin. Pero ito yung first day ko bilang analyst ngayon dito sa V-League. So, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero maitatawid natin to, Jay. Tulad nga ng sabi mo, magkwekwentuhan tayo. Naalala ko lang no, nung laban nung San Sebastian itong nakaraan, muntik na silang manalo pero kinapos nga, Jay, almost but not quite. Totoo yun. Lalo na't ang mga laban na masasaksihan natin ngayon. You have Mapua and San Sebastian College starting off sa Women's Division yan. Mamaya maglalaro din ng Enderan at College of St. Benilde. Pagdating sa Men's Division, San Beda kontra Enyo, and to cap off, Ateneo de La Salle ang maglalaban mamaya. Pero balikan muna natin team standings. Ito yung sinasabi natin, no, Sarah. Nasa dulo na ng standings ito, pero sigurado, nakausap mo itong dalawang koponan na to, panalo pa rin ang habol nito, lalo na't last match na nila to. Tama. Kumbaga parang championship to para sa Mapua at San Sebastian. Eh, no? Itong San Sebastian, Jay, talagang naghahanap pa ng panalo, pero parang ang layo-layo sa kanila. Ayaw dumikit eh. Sabi nga natin, no, 2 games nila before, nakauna na sila ng 2 sets, pero pagdating sa dulo, kinakapos. Oh, sakto, wag na natin patagalin to. Naghihintay na ang ating venue announcer na si Ayi Elma para ipakilala ang mga opisyalis at maglalaro dito sa labanang ito. Presenting our national officials for this match. First referee, Mr. Mark Santos. Second referee, Ms. Joy De Imus. Calling on our starters for the Mapua University Lady Cardinals. Let's start with jersey number 2, Raisa Rica Blanca. At number 7, Princess Babiera. At number 8, Trixie Guhol. Wearing jersey number 9, Roxy De La Cruz. At number 11, Nicole Ong. Jersey number 16, Nadine Berses. And their starting libero at number 6, Princess Rebustes. Head coach of the Lady Cardinals, Mr. Clarence Esteban. Presenting our starters for the San Sebastian College Recoletos Lady Stags. Let's start with our team captain at number 10, Amakatan. Wearing jersey number 1, Kath Santos. At number 4, Tina Marasigan. At number 11, ZJ Depusoy. Jersey number 12, Juna Gonzalez. Number 13, Von Di Maculangan. Starting libero of the Lady Stags at number 9, Chloe Lazarte. Head coach of the Lady Stags, Mr. Roger Goreev. Usual naman yun na in good spirits palagi si Coach Roger, pero nakikita ngayon starting lineup ng Mapua Lady Cardinals. Usual suspects nandyan. Trixie Gohol will set it up to her attackers na si Roxy, si Raisa Rica Blanca, pati si Babs ang nasa gitna naman. Itong si Nicole Ong tsaka si Nadine Berses. Kaya Princess Rebustes at the libero spot sa kabila naman. Von Di Maculangan will be the setter here. Nandyan sila Kat Santos, Tina Marasigan, Kat Tan, itong si Juna Gonzalez. Tapos si Chloe Lazarte, siya yung bahala sa depensa. Pero yung ZJ Teposoy, napanood natin to, Sarah, nung huling laban nila. Grabe, itong bata na to, hindi mo iisipin, Jay, na
rookie pa lang eh. Talagang nahanap niya na yung spot niya dito sa Ladies Tags at talagang mataas yung tiwala na binibigay sa kanya ni Coach Roger. But to start things off, that is Nadine Berces scoring the first point for this matchup. Pero masaya rin yung journey ng Mapua dito, Sarah. Kasi relatively mga bata rin to mga rookies din as we saw that ace. But going toe-to-toe with teams na nasa taas natin yung FEU, at tapos sakto San Sebastian, makakalaban nila pagdating sa NCAA. Parang nag-gauge nila kung nasaan sila, di ba? Lahat sila maganda yung exposure na nakuha dito sa V-League prior to their official league talaga, Jay. No? Talagang nakita nila dito ano ba yung adjustment na kailangan nilang gawin pagsala nga nila sa kanya-kanya nilang mga liga. Tapos andyan pa si Raisa Ricablanca na makakapuntos para dito sa Mapua. Quick 3-0 start for the Lady Cardinals. That's Trixie Gohol serving. Kat Santos will score the first point for the Lady Stags. Ayan, nagparamdam na itong si Kat Santos na alam naman nating very consistent pagdating sa opensa, Jay. Ayan si CJ Teposoy. Tingnan natin yung box score niya dito. She had a phenomenal run back in that previous game kung saan nag-5 sets na kwento mo nga ito San Sebastian. It's a reverse sweep, diba? As that one will go again, this time for Nicole Ong. They're talking about San Sebastian. Reverse sweep, 2-0 na sila. 2-0 na. Tapos, na-reverse sweep sila ng Lyceum. And the heartbreaking thing about that, 2 beses na nangyayari ito sa San Sebastian this season alone. Ayun na nga eh. Yun yung masakit dun eh. Asa finish line ka na pero bigla kang nakaramdam ng sakit ng paa. Ganun ba? Parang pinulikat ka na. Doon ka na sana sa finish line, Jay eh. Sigurado hindi maalis sa isipan ni Coach Roger Correa. Parang nababanggit ko nga, napapanaginipan kaya nila yung last game na yon, Jay. In the meantime, nice back set by Trixie Gohol. Raisa Ricablanca couldn't score. Kagulo sa opensa ng San Sebastian. Gohol to Ong, no. Marasigan can't score. Galing sa likod, Berces wala rin. Von setting it up. Kat Santos almost. Rally goes on. Another try for San Sebastian. Here's Kat Santos again. Ang baba lang. Mahaba yung rally na yun, Jay. Medyo naramdaman ko yung lalim ng hinga ni Kat sa palo na yun. Nicole Ong now serving. She had 5 points in their previous matchup against Edera. Isang pag-uusapan rin natin dito sa Mapua. Yung naging laban nila kontra Perpetual Help as Raisa Ricablanca. Kumbaga sa basketball, she just threw it down. Look at that hit. Truly deserves a replay, Jay. Ang ganda ng play na yun. Ito rin, hindi mo pagkakamalang rookie si Raisa Ricablanca. Saka mahirap talagang basahin yung mga palo ng mga kaliwete. At may power every time na papalo itong si Raisa. Babs could not score. Marasigan rejected that time by the net. Either way, that point will go to Mapua. 7-2 kaagad. At ito yung inaayawan din ni Coach Roger, time immemorial, yung bad start eh. Oo. Kasi itong Ladies Tags, pag naunahan sila, parang nawawalan na sila bigla ng kumpiyansa eh. Oo. Tulad nun, error na naman para dito sa panig ng San Sebastian as we head on to our first technical timeout into Mapua.
Back in here inside the Paco Arena, Jade De La Cruz at ang kasama natin, kakwentuhan natin dito si Sara Acido, and you can see on your screens Raisa Ricablanca. Mabanggit lang natin, Raisa is actually the leading scorer sa Mapua this season. Naalala ko nga, nabanggit mo kanina, parang hindi to rookie kung maglaro eh. Nakwento nga sa akin ni Raisa, no, Jay, na dito sa liga na to, mas nakuha niya yung kumpiyansa niya sa paglalaro. Talagang yung tapang na-develop niya all throughout this season. Kahit pa nakakaisang panalo pa lang tong grupo ni Raisa, naniniwala siya na sa paparating na NCAA, mas buo na itong Mapua Lady Cardinals. Yan yung kailangan tutukan nung siyam pa nakalaban ng Mapua pagdating ng NCAA Season 99. Samantala, Princess Baviera alias Babs scoring that time. Perfect complement din di ba? Kung may rookie na kasi Raisa, tapos andyan yung mga kakamping ng veterano, di ba? In the meantime, substitution for Coach Rogers personnel. Pasok na si Bridget Martinez. Medyo nahihirapan nakapuntos ngayon ang San Sebastian. They're down by 6 right now, and it's Raisa Ricablanca serving. Born 2002. So 21 years old pa lang. Nakala mo kung maglaro at the peak of her career. Oo, no, nasa prime na agad 2002. Oo. Anong ginagawa mo, Jay, nung 2002? Kaaral pa ako nun, Sara. Ang napapanood ko pa nun, si mga tipong Suroses. Ay, yun yata yung taon na nag-Rookie of the Year yun sa UAAP. Oo. Pa-Simflex tayo, no? In the meantime, that one sailed out. And San Sebastian still struggling to find their groove offensively. Coach Roger doesn't like what he's seeing right now. He calls for time. Let's listen in. Gusto niyo ba maglaro? Kung hindi, ang laro natin, kung hindi outside, not over, ang palo ninyo, wala kayong reception. Paano maseset yung bola? Paano tayo magkaka-play kung walang re-receive? Receive mo kapos, o kaya misreceive, pupunta dun sa kabila. Paano tayo makaka-play niyan? Ang lamya-lamya ninyo Nag-almusal ba kayo? Ha? Huwag kayo kakain ng lugaw sa umaga para medyo maganda-ganda ang timpla ng katawan ninyo. Lugaw-lugaw yung ginagawa ninyo. Kawawa naman yung lugaw, napagbintangan pa. Oo nga. Buti na lang hindi ako naglugaw. Baka isa ako sa nasitan nito ni Coach Roger. But the thing is, yun nga yung masasabi nating issue doon. Of course, you have to start. Basic to sa volleyball. Lahat naman to sasabihin na it will all start with the first ball. Doon nga nagkakaroon ng problema dahil di sila maka-opensa. Tignan natin kung ay! Naka-ace si Raisa. Galing sa timeout yan, Jay. Sabi nga ni Coach Roger, depensa muna bago palo. Yun yung importante. Meron tayong magandang receive para makagawa tayo ng magandang play sa loob. And an error right there coming from Raisa Ricablanca. Kahapon pa kasi nagserve. And for San Sebastian, they should use this as an opportunity to somehow mount a rally. Alisin na nila itong bad start na nakuha nila. And that is Bridget Martinez with a serve. Ang layo lang. Still couldn't find that inbounds area itong San Sebastian. Mukhang nahihirapan pang mag-adjust itong Lady Stags. Ito namang Cardinals woke up at the right side of the bed, Jay. Ganun. Another ace writer this time coming from Roxy De La Cruz. And if anything, nagiging target dito. Already the second time, itong si Bridget Martinez. Kaya babalik sa loob si Tina Marasigan to provide some rescue. So Tina Marasigan is back. Upulit si Bridget Martinez. Isa yan sa mga natitirang seniors ng Lady Stags. Diba nakakukwentuhan natin si Coach Roger? As you saw, Roxy De La Cruz missed that service. Palagi sinasabi ni Coach Roger, puro rookies itong mga players niya. Oo. Lima na lang ang mga veterans dito sa San Sebastian.
That one was rejected, and if anything, that block by Junome Gonzalez could be a sign of positive things to come for San Sebastian. Medyo nagigising na itong mga players ni Coach Roger. Gohol, punta kay Nadine Versus. That one sailed out. And back-to-back points for San Sebastian. That's what, if you're the Lady Stags right now, that's something you would want to see at this point. Offense ang Mapua, punta sa likod kay Raisa Ricablanca. Dug by Katan, back set. That one is an illegal attack from a back row player. Nakaapak na si Kat Santos doon sa linya. But save for that error, San Sebastian nakukuha na rin nila yung opensa nila. Nakaset up, ZJ Deposoy. Ito ang scoring machine ng Lady Stags. Every game talagang maaasahan mo tong batang to. ZJ Deposoy made a lot of noise in their previous game against Lyceum. Grabe yung puntos niya doon, Jay. Hindi ba siya nakaramdam ng pagod? Oo. Walang pressure maglaro tong si CJ eh. But that one found the corner. Courtesy of that Nadine Versus attack, that will send us to our second technical timeout, 16-8 in favor of Mapua. to 8 Mapua, pero nakikita ko yung si CJ Deposoy. Ito, Sara, nagsawa si Noel Zarate nung previous game nila against Lyceum. Nakakabanggit sa pangalan ni CJ Deposoy. Oo nga eh. Buti hindi nasasamid tong si si CJ. Pero kung si Noel Zarate, paulit-ulit niyang binabanggit yung pangalan ni CJ. Ayan na naman. Ayan, on cue. On cue tong batang ito. Paano pa kaya yung mother ni CJ na si Gretel na dati rin naglaro dito sa V-League? Para sa kupunan ng Navy yan. Talagang nasa genes nila CJ, no, yung husay sa larangan ng volleyball. It runs in the blood. Like a lot of people would say. At ito hindi basta-basta kasi nga 19 points in that 5 set against Lyceum, scoring her 3rd point right now, courtesy of that ace. Ba, nakakita ng masasabi natin diamond in the rough itong si Coach Roger. Si Coach Roger. Ayun yung maganda sa team na maraming rookies eh. Sabay-sabay mag-grow itong team na to. Kumbaga makikita nating lalakas ng sabay-sabay. So maraming bala itong si Coach Roger sa pagdating ng mga marami pang seasons ng V-League at ng NCAA. Sa kabila naman, Raisa Ricablanca, she's back up front. At mukhang sinasabi sa atin ni Raisa, teka, ako ulit pag-usapan nyo. Ako rin yung top rookie dito. Oo. Hello, nandito pa ako. Ito yung kagandahan dito. Eh, no? Dito pa lang, bago mag-umpisa yung kanilang formal season, nakikilala na dito yung mga dapat abangan as Nadine Versus missed that serve right there. Oo, lalo ngayon sa social media, matunog na yung pangalan ng mga players natin dito. Talagang pagdating ng kanilang regular season, makikita naman nila na tama yung mga sinasabi natin tungkol sa mga players natin dito. Mapua sets it up. Roxy De La Cruz will score that time. Good idea. Use the hands of the blockers.
to seal that one out. Diskarte, ika nga. 17 serving 12. By the way, we'd like to thank our official live streaming partner, Bola.tv. I mean, we'll give a shout out to all the viewers sa Bola TV at sa YouTube channel ng VLeague.ph. In the meantime, San Sebastian, nawala na naman yung masasabi natin offensive rhythm nila. Oo nga eh. Kumbaga parang sa una lang magaling eh. Tapos mapapahinga ng konti, nawawala yung ano nila, nawawala sila sa sistema nila. That is an ace once again, this time from Nicole Ong. Nakaka-apat na ace na ang Mapua dito sa ating first set. And for volleyball players, sa coaches, lalo sa mga team statisticians, mataas yan. Kasi easy point eh. Tulad yan. Muntik na doon. Oo. That one was an errant free ball. Hindi nagkaintindihan yung kukuha ng third ball. Nakikita natin dito sa mga mukha ng Lady Stags yung frustration eh. Kasi easy over na lang sana yun, pero napalabas pa nila. That's Lay Pasco entering for Kat Santos. Yan yung tinuturo palagi. Entry level, mag-umpisa ka sa volleyball camp or pag nag-PPE kayo, di ba, sa eskwelahan. The importance of shouting the word mine. 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 Nakabawi na doon si Katan. Kailangan natin makita yung leadership ni Kapitana dito sa side ng Lady Stags. That is true. But that's Lay Pasco serving for the Lady Stags. Trixie Gohol will send to Roxy. Just went a bit wide. Pero nakita natin yung opensa ng Papua dito. Ang layo ng pinanggalingan ni Roxy de la Cruz. Mintis lang, sayang. So Mapua, ito rin yung kagandahan na loose. You're playing loose eh, di ba? You'll be able to execute, no pressure whatsoever. At masasabi natin, in a good way, some room for errors, di ba? Na pwede mong makorek pagdating nyo na ng actual competition. Tama. Iba rin nga kasi yung aalis ka, no? Kumbaga, magtatapos ka sa isang laro, nadala-dala mo yung panalo, di ba? Roxy, all the blockers had no good. Bonde Makulangan to Tina Marasigan. Rally goes on. It's Raisa Rica Blanca sending it to the other side. One more time for San Sebastian. That one is good. Coming from Lay Pasco. Check out this action. Galing sa likod. Yan yung kagandahan din na ang San Sebastian nagkaroon ng isang pure setter in Bonde Makulangan na she's being able to activate her attackers kahit nasaan pa sila. Oo. Diba, napapansin ko nga yan, Jay, no? Kahit nasa likod, talagang binibigyan niya ng bola yung mga attackers niya. And very effective din naman, no? Yung mga players niya sa back row. It's just that San Sebastian needs to do it on the defensive end as well, as Roxy de la Cruz just found a vacant lot in that middle. Mapua just 3 points away from taking set number 1. Si Marasigan ang nag-set. Deposoy from the back. Medyo disgrasya yung first ball ng Mapua. Isa pa, i-over na lang ni Katan. Trixie to Babs. Talk about executing confidently in transition. Perfect play right there. That go-hole to Babiera connection. Pinakitaan tayo ng running attack, Jay. Picture perfect yun, ha? Opensa ang Mapua. Trixie to the middle. Babs again! Back-to-back points. And looking back at the journey of Babs dito sa V-League, it's so wonderful to see that she's getting the groove dito sa laro na to. Kahit last match nila, ayun na, nagpapakita na si Babs kung ano yung kaya niyang gawin. Sabi niya, huwag niyo akong kalimutan. Nandito pa ako.
At set point na ang Mapua. CJ sending it over. Trixie to Roxy. Yes! Samaan mo pa ng net touch. And Mapua finishes set number 1 in such dominant fashion. 25-15. Roxy De La Cruz just made it hard for that frontline defense of San Sebastian in the set. Natapos tayo sa loob ng 20 minutos. Pero Mapua banked on a good start. San Sebastian, ayan yung issues nila na nauunahan tayo palagi eh. Oo, nawawala talaga yung tiwala nila sa isa't isa, no? Pati sa sarili nila kapag nauunahan sila. Pero hindi nga dapat ganun, no? Bilang isang atleta, mas kailangan ma-push ka pa, no, to do better kapag nauungusan ka. Pero iba rin kasi yung pinakitang sipag at tapang nitong Lady Cardinals. Siyempre, gusto nilang madagdagan yung kaisa-isa nilang panalo na nakuha nga dito ngayong season ng V-League Collegiate Challenge. At ang set 2, masasaksihan natin yan sa ating pagbabalik. Natapos na po ang set number 1, pero tignan muna natin yung mga numero nung ating nakaraang set. 12 attacks from the Lady Cardinals compared to the 7 of San Sebastian. The aces part where San Sebastian got hurt kasi 4 easy points yun. Isang palo lang na Mapua. Tapos, nagkapunta sa silad, di ba? Walang depensa. Hindi natin makita yung depensa ngayon sa first set, no, ng Lady Stags. Tignan natin ngayong second set kung magigising na ba ang depensa para makagawa ng magandang opensa etong mga players ni Coach Roger. Ayan yung mga kasama natin sa Bola.tv. Again, our official live streaming partner. Thank you very much. First ball hinahanap kanina ni Coach Roger. Tignan natin kung makikita natin yon dito sa set number 2. As we welcome you back here inside the Paco Arena, Jade De La Cruz together with Sara Asido. And here comes San Sebastian, CJ Deposoy. Teka, somebody touched the net on the side of the Lady Cardinals. Pero, mabalikan lang natin yung ginagawa ng Mapua dito during the set break. Diba? Yung panig nila, ang ingay eh. Ang iba yung energy nila eh. Sabi ko nga sa'yo, Jay, di ba? Parang kinikilig. Ano ba to? May mga nanonood ba silang inspiration dito? Kaya ganito kaganado itong mga players si Coach Clarence? Pwede rin natin sabihin, baka mamaya manlilibre ng noodles si Coach Clarence. Ayun. Pagbalik nila ng Intramuros. Noodles. Dahil naman ba sa sarap na kainan sa Intramuros? Pwede ba tayong sumama doon? Mamaya, lapit lang naman eh. Yung mga ganong senaryo, yun yung makikita ng mga manonood sa atin. Kung sasama nila tayo dito sa loob ng Paco Arena. Oo. Gusto namin kayong kasama dito ng live. Iba yung intensity ng game pag nandito ka mismo sa Paco Arena. Back to live action. Raisa Rica Blanco. Oh, she was dug. Great defense from San Sebastian. Looks like that defense of San Sebastian already manifesting here. Save for that one as Roxy De La Cruz will score. Nabate, Jay.
Yun nga eh. But credit to Mapua kasi nakakakuha na sila ng diskarte in transition eh. Nakaka-set up sila kahit tuloy-tuloy pa yung rally. Ang San Sebastiano naman, almost scoring that time, but was rejected. Raisa. Good coverage that time coming from Chloe Lazarte. But that one sailed out. Point again for the Lady Cardinals. Yan yung masakit doon. Magsasama-sama yung error. Tapos yung hindi maka-first ball. But right now, talking about first ball, okay na. Yung reception nitong San Sebastian just couldn't convert it into points. Roxy missing that one. No good coming from Tina Marasigan. Almost a collision coming from Vanna and Nicole. Quick play. Trying to be creative that time, but it didn't work. Kinuha pa ni Trixie, palabas na sana. Roxy, difficult hit. That will go in. Nahanap niya yung spot na walang tao, Jay. Medyo nahuli, no, ng pagkuha ng bola itong libero ng Lady Stag sa play na yon. Kahit pilipit na siya, no? Naitawid eh. Oo. Pero yan yung sinasabi ng mga coach kadalasan. Naririnig natin yan sa huddle madalas eh. Na discarte mo na kung ikaw yung attacker as Nicole Ong scores that. Talking about discarte, di ba? Etong si Nicole Ong, etong hindi lang opensa yung laging bit-bit nito para sa Lady Cardinals eh. Etong si Nicole Ong, na-share niya sa akin na siya yung tipo ng teammate na gusto niya, siya yung pinaguhugutan ng motivation ng mga kasama niya. Oo. Dahil bilang isang player, importante na yung mga kakampi mo may kumpiyansa sa'yo. Totoo Diba? yun. Mas masarap maglaro pag pinagkakatiwalaan ka ng mga kasama mo sa loob. Oo. At saka malaking bagay yan, no, di ba? Ang kapitan ng Mapua, si Tere Manalo. Hindi, importante rin na may, bukod sa team captain mo, may isa ka pang leader eh, di ba? Na perfect complement, di ba? Kasi pwedeng sabihin natin na iba yung leadership style ni Tere, iba rin yung leadership style ni Nicole. As Roxy scores again. At pilipit ulit siya doon, Jay. Oo. Pero yung puntos, nandun. Grabe yung pihit niya eh. Kasi yung buwela niya mapadiretso. Pero nung pagtalo niya, punta na sa kaliwa eh. 6-2 Mapua. That one, tuloy lang yun. Habang walang pumipito, tuloy lang. In the meantime, San Sebastian couldn't set up an offense. For Mapua, there's Raisa who got deflected. The ball is still alive. One more time, Babiera no. Adia, bigay dito kay Kat Santos. Ayaw pa rin. Roxy will score once again. Sara, nakakakuha na ng kumpiyansa dito si Roxy. Sunod-sunod yung puntos niya, Jay. Hindi lang si Raisa, hindi lang si Babiera, nandyan pa si De La Cruz. Oo. And you know this so well na kapag nagtuloy-tuloy yung puntos sa isang player, they feel like they're unstoppable eh. Tama. Oh, awkward looking attack coming from ZJ. She was out of position. Roxy is not, but the defense was there. Another hit this time coming from Tina Marasigan. Was dug. That set looked funny. Nahihirapan tong Lady Stag sa makakuha ng puntos. Panay sa errors ng Mapua, yung nakukuha nilang points ngayong set na to, Jay. 3 points of San Sebastian, 3 errors of Mapua yun. Kanina, nagpumasok ulit si Bonte Makulangan. Upo si Mary Ann Adia. Strong serve, just too low for Kat Santos. And that will send us to our first technical timeout here in set number 2. Lamang ang Mapua, 8-3.
Back with us here inside the Paco Arena. Jay De La Cruz together with Sara Asido. And it's 8-3. Mapua ahead here in set number 2. They're also ahead in this match, 1-0. By the way, just a reminder, ito na po yung huling araw ng ating elimination round. These are the matches that were postponed back in September 1 kasi nga na-move dahil hindi kagandahan yung panahon. Oo. Pero dito sa atake na to, ayan yung gustong makita ng San Sebastian na talking about maganda. That service sailed out though. Yun ang hindi maganda. Not a good follow-up. Dito kasi sa service, wala ka namang bantay eh. Walang nakapalibot sa'yo. Solong-solo mo. Meron kang 8 seconds para itawid yung bola. So kung ikaw yung coach, ayaw mo ng ganyang klase ng error. That is true. Oh, that is an ace. Roxy De La Cruz just scoring from everywhere. Attack line, service line, Roxy De La Cruz. By our count here, that's the second ace of Roxy De La Cruz in this matchup, almost making it 3 because that was so sharp. Naramdaman nyo na di papasok yung service niya. Napa-ay siya eh. Narinig natin yung ay. Konting angat lang. 1 inch or 2 inches lang na angat, di ba? 10-5 Mapua. Errant first ball. Pinalo pa rin ni Roxy. Von to the middle. Great block. Rejected there was KJ Jonicio. And Mapua also on the defensive end is making their presence felt. Princess Babiera is just feeling good right now. Diba nakita natin ng first set, naka-running sa depensa, sinolo niya eh. Oo nga eh. Talagang ayaw niyang hindi mapag-usapan ngayong araw na to, Jay ha. Hindi ako papayag. Nasa last game namin, hindi ako yung pag-uusapan niyo. Oh, ZJ Deposoy is now up front. And she has this mean intention na sinasabi niya kay Von, ibigay mo sa akin yan. Just like that. Game face on nga ito eh. Hindi natin nakikitang ngumiti. Talagang gusto niyang makapuntos para sa kanyang koponan. Yan yung hinihintay natin na mag-init ngayong game na to, Jay. Perfect observation right there. But she has to play some defense first against Nadine Perces. Von, back set kay Kat Santos. Dug right there by Roxy De La Cruz. Here comes Raisa Ricablanca. Perfect possession coming from Von. Alin at di makulangan, hindi lang nahabol ni Chloe Lazarte. Raisa Ricablanca na naman. Grabe yung buwelo niya every time na atake siya, no? Talagang tumutupi yung katawan niya, Jay. Doon mo makikita na powerful yung spike nito ni Raisa. But here's CJ. Versus ang baba. Hindi tumawid. Kinapos at net nga lang ang naka-block dito. Kung nakita nyo din yung mukha ni Trixie nung pagkaset niya, parang tinitignan niya, teka, nagdasal bigla eh. Mid-air. Ayun nga, kasi alam niya rin na mababa. Mababa yung set. Loaded serve coming from CJ Deposoy. Strong hit that time from Nadine Perces. It's just everybody on the side of the Lady Cardinals just connecting in offense. Lahat ng nasa loob na to, Jay. May puntos na na-contribute para sa Mapua. Totoo yun. Lahat na pagana ni Gohol, no? Si Trixie na lang hindi nakakapuntos ito off an attack. Naka-ace na si Trixie kanina. Samantala, dapat kinuha na ni Vanna yun. Good block. Coming from Marasigan and Santos. Check out this play right there. Sapul na sapul. Akala mo lang out, pero hindi. Yun yung sabi ni Vanna. Oo, pero ito, out na talaga. Oo. Just really, San Sebastian couldn't find that spark to mount a rally here, to mount a run. It's now 14-8.
atake ni Marasigan, wala. Play goes on. Roxy rejected. Got done with the score. Off a block na naman yon. At yung masasabi nating brilliant sa laro ng San Sebastian, pasulpot-sulpot lang eh. Oo no? Parang binibitin tayo no? Oo. Ngayon magpapasikat, mamaya mawawala, tapos babalik na naman. Pero sana maging consistent naman, di ba? Hindi tayo magugulat na mamaya masasabi ni Coach Roger, pag nag-timeout sila, maging consistent naman tayo. Tulad doon, naka-ace na si Kat Santos. Ito rin isa na to, napaka-powerful ng serve, no? Kahit saan kayang pumuntos. May depensa pa itong si Kat Santos. That jump serve is no joke. Raisa Rica Blanca couldn't score though. Tina Marasigan, she was dug. Trixie, hinabol. Roxy won't score. Naiangat ni Chloe. Sending it over. Trixie Gohol combination plays. Ang lilikot ng San Sebastian sa net area. May sumabit. But you could see some fluid movements on the side of San Sebastian as Mapua will make some substitutions. Rica Blanca will sit down. Tet Manarang will come in. That's Hannah de Guzman. Entering on the opposite side, si Trixie. Magpapahinga muna. Parang nga naman full frontline ito si Coach Aying. Pero hindi rin biro pumalo yan si Hannah de Guzman, Sarah. Oo, hindi man to starter. Pero maaasahan mo to pagdating sa pag-atake. Yun nga lang, nag-error sa service. Yun nga yung sinasabi natin eh. Marami ka namang oras pagdating sa service line. Huwag kang magmadali. Pero sasabihin ni Ted sa'yo, teka, Miss Sarah, kapapasok ko lang. Sorry naman daw. Malamig pa. Oh. Back set. Wait a minute. That one sailed out. And in addition, Kat Santos was overstepping that line. An error for San Sebastian. And that will send us to our second technical timeout. (16-11) is the count here in set number 2. Mapua still ahead. And for Mapua, if anything, ayaw na nilang maulit yung nangyari sa kanila in their previous game where they had it really close against itong sa Perpetual Health. Oo, tama. Hindi lang sila makaraos, hindi lang sila makauna sa 25. And in the case of that one set, hindi sila makauna na lamang sila ng 2 puntos. Umabot tuloy ng 39-37 eh. Muntik na humaba. Muntik lang naman. Muntik lang naman. Parang tayo yun. Oo, yun nga. Last week lang yun. Parang last week lang yun. Oo. For San Sebastian though, couple of times already, they were ahead 2-0 in the match. But on those couple of occasions, as CJ Deposoy scores, na-reverse sweep sila. If anything, if things stay this way, na mananalo si Mapua na second set, sabihin lang natin kasi sila lamang ngayon. Si San Sebastian naman magre-reverse sweep. Makikita kaya natin yun ngayon. Baka naman yun yung plano nitong mga batang to. Yun nga lang, pag si Coach Roger ang tinanong mo, ayaw niya ng ganon. Gusto niya tapusin na kaagad. Lalo na to, yung kumpiyansa nga ng mga attackers ng Mapua, si Nadine Berces, siya pumuputos ngayon second set.
Lamang ngayon ng 4 ang Mapua. 17-13. That's Bab serving. Loaded one. ZJ nasa harap. She'll take advantage of that, Sarah. Iba yung buwelo eh. Talagang sigaw siya doon. Eh nakikita natin yung eagerness nito ni ZJ no, na makapuntos para nga sa Lady Stags. Dahil wala ka pang panalo, syempre gusto mong umexit dito na bit-bit mo. Kahit isang panalo yan. Great serve coming from Ponte Maculangan. Sending that Mapua offense in this array. That point will go for San Sebastian. At malaking bagay yung ganun na, sige, maganda yung service mo, di ba? Hindi ba kaka-opensa ng maayos kalaban mo? Oo. Oy, dalawa na lang to. Over-reception Ayun. pa! CJ Deposoy once again! Thank you sa regalo, sabi ni CJ. Check out this play. Ayaw na maulit ng Mapua yan, kaya timeout dito si Coach Aying. Sino naman tayo sa bandang huli? Di ba, mahirap ba yung ginagawa natin doon? Ba't pinapahirap pa lang natin? Hindi pala kaya, ano ba gagawin doon? Gawin muna natin ang paraan. Huwag na lang natin i-error. Di ba? Eh, pinapahabol natin yung error natin, oh. Sandamakmak na eh. Di ba? Anong gagawin natin? Gawin muna ng paraan. Tsaka lang ulit natin i-recover yung block natin tsaka yung depensa natin. Huwag yun naman ibigay ng bonus lagi yung points na binibigay natin sa kanila. Service receive, talo pa rin tayo. Ano ba gagawin? Tapos sila doon sa gitna kung hindi kaya. Well, totoo nga naman yun. Kasi if you'd recall, yung huling laban nitong Mapua against Enderan, couple of times, lamang sila sa set. Pero ang nakauna sa 25, Enderan pa. Hanggang nung third set, bumitaw na. Ayaw maulit yan ng Mapua. Oo nga, kasi ngayon mapapansin natin, isa na lang ang lamang. Ayun, dalawa na. Oo. Ayan na yung Hana de Guzman. Pinakita niya yung bigat ng palo niya dito. Perfect setup coming from Tet Manarang. Saktong-sakto, bumalik yung mga starters para full frontline ulit itong Mapua. Deadly ang frontline ngayon ng Lady Cardinals. Nandiyan na nga, si Raisa. Oo. Palakas pa mag-serve to si Trixie Gohol. Pero naka-set up ang San Sebastian. Kat Santos was dug though. Roxy had to be creative. Awkward looking third ball. Here comes Kat Santos on the other side. Finally, she gets a point. Matalino talagang maglaro itong si Kat, no? Nakakapag-adjust din siya mid-air. Nakita niya walang tao. Butas, dun niya dinala ang bola. At instant point para nga dito sa Lady Stags. Tsaka Sara, mukhang kumalma na San Sebastian, no? Oo, iba yung ano nila ngayon eh. Yung dating nila sa loob ng court. Kumpara nung first set na kitang-kita natin na nangangapa pa itong mga to. Ano yung description ni Coach Roger ng timeout? Lugaw. Kilos lugaw. Mukhang top silog ata yung kinain ng mga bata. Iba na to. Iba na. Raisa, Rica Blanca, rejected by Santos. Another try this time to Berses. That hit the antenna and we have a tight set right here, ladies and gentlemen. Let's see if San Sebastian could take advantage right here. Ngayon na kaya lalamang ang San Sebastian. Another loaded serve coming from CJ Deposoy. Berses, that went long. Lamang ang San Sebastian. First time Yes. na lumamang. Ito sigurado mag-iiba ng energy ng Lady Stags. At kung makikita mo ngayon yung Mapua, parang ang bibigat ng mga dinadala nila. Oo, nasa kanila yung pressure ngayon, Oo. Jay. Let's see who will change that story. It's San Sebastian who changed that one because they're the ones who committed that net touch fault. Na-excite, dumepensa, Jay. Pero ito nga mga errors na to, yung unti-unting kukuha doon sa panalo mo na sana ngayong set na to. Tsaka yung sinasabi nga yung moral dampener. Oo. Oh, good play. That one went wide though for Tina Marasigan. Back-to-back points for the Lady Cardinals. Maganda sana yung attack na yun, no? Pero wala, hindi niya nakita yung linya, Jay. Ito na, mag-huddle na
sila Coach Roger. Let's listen in. Check mo pumapalo mo. Pa-check ba yun? Andun na tayo. Ano naman, tayo pumipigil ng momentum natin eh. Kasi ba hindi natin nagagamit yung quick natin? Puro open lang tayo. Paano tayo makakaligaw ng blocker niyan? Sayang yung gitna natin, oh. Hindi umabot din sa setter yung receive, eh. Puro paraan na lang yung ginagawa ng setter, hindi na makadiskarte, eh. Ayan, clear advice from the coaching staff. Activate the middle. Pero ang narinig nating mag-huddle doon ay yung tinatawag nilang Roger Goreev Jr. Si Coach Clint. Si Coach Clint. Sabi na nga, sila mismo yung pumapatay sa momentum na nasa side na nila eh. Ayan yung mga bossing natin dito sa Sports Vision. Of course, there's Mr. Ricky Palu. Present here inside the Paco Arena. Mas maganda, present din kayo dito. First game pa lang to. May isa pang women's division match. May dalawang men's division match pa tayo. In the meantime, here comes the Mapua offense once again, courtesy of Raisa Ricablanca. (21 serving 19). Lumamang na ang San Sebastian ng 1 puntos kanina. Gustong lumayo ng Mapua. Nice dig by Berses. Roxy De La Cruz, cross-scored! Oh, just a bit long. Sabi ng Mapua, may touchdown. The referees disagree. Tignan natin dito sa replay. Parehas. Doon sa net, parehas ang ikot ang bola. Questionable yung sa pagbagsak na Jay. Bagsak, oo. Parang umiba yung ikot ng bola doon eh. But the thing right there is that those kind of scenarios can't be challenged. Roxy De La Cruz, tag right there. That was rejected by Nicole Ong. At saktong bumaksak pa. Kung saan bumaksak si Kat Santos. Tinatawag nga siya ng teammate niya dahil pabagsak na sa kanya yung bola. Timeout dito ang San Sebastian. Nakatayo na si Coach Roger. Siya siguro mag-huddle dito. Let's listen in. Hindi nyo gawa ng paraan eh. Ano kung hindi umalis, tinulak mo para yung bola maitaas. Pinaiiral nyo yung mga hula-hula hoops yung akala eh. Buti hindi nakakamatay yung akala nyo. Nandun na tayo, pinipigilan pa ninyo. Ano pa ba gusto ninyo? Nandyan lang, ang bagal-bagal ng bola oh. Nailang. Pwede ba naman sa laro natin na hindi kayo maiilang? Marami namang instances. Ang question doon, yung naiilang ba, anong ginawa mo? Pinairan mo yung ilang mo, dapat pairalin mong iangat yung bola. Wala nagsasalita sa inyo eh. Dalawa lang. Sigurado si Sue, marami na rin naitulak dito. Kaya kasama rin natin yan, si Miss Eleanor. Sports Vision. Sigurado si Sue marami nang naitulak din ng mga kakampi niya. No? Oo, sigurado. Dahil ayaw ni Coach Roger nang namamatayan sila ng bola. Ang tagal din naman yung naging parte ng Ladies Tags, di ba, Jay? Oo. 22 serving 20. Over-reception pa! And Babs just found the open spot. Ayan nga yung sinasabi ni Coach Roger. Kailangan alert ka pagdating nga sa pagkuha ng bola. Hindi pwedeng tatalikuran mo yung bola. Mapua just 2 points away from taking a 2-0 lead here. CJ from the back, no. Si Nadine ang nag-set. Si Raisa pumalo. Rejected that time, but play goes on. Roxy, a lot of times, is needing to be creative with their attacks. Great block coming from Babs. Ayan, ang isa sa kinakagalit ni Coach Roger, no? Yung tititigan mo lang yung bola na bumagsak sa harapan mo. Ito na naman si Princess Mabiera. Back in set 1, she was the one who closed the set for Mapua. Here she is again. Ayan na, nasa front line siya, Jay. Oo. Mukhang sa kanya to.
Opensa muna ang San Sebastian. Marasigan rejected one more time by Babiera. Punta sa kabila. Ayun, lumusot na yung palo ni Kat Santos. Hindi pa nga ganun kaingay ngayong set itong si Kat Santos, no? Pasulpot-sulpot lang yung puntos na ginagawa nito ni Kat. Bawal na magkamali ang San Sebastian. Strong serve. That's an ace. Some hope for San Sebastian, Sarah. Pero iba yung pressure pag ikaw yung nasa service line sa ganitong klase ng points, ha? Nako, wag mo na isipin ng pressure. Ayun na nga. Yan ang sinasabi ni Sarah Asido. Na-jinx ko ba? Mamaya natin pag-usapan yun. Either way, it's Mapua taking set number 2 in 28 minutes. But somehow, San Sebastian put up a fight in this set, Sarah. Oo, nakita natin, mas na-activate no, yung mga attackers ng San Sebastian. Mas nakita natin ang ngumingiti sila kumpara nung first set na talagang kita natin tuwing nag-error, frustration sa mukha nila yung lumalabas. Pero dito, mas nag-uusap na sila, mas maingay. Oo. Talagang nabitin lang, Jay. Doon sila lagi nadadali. Kapag crunch time na, no, pag naunahan na sila, nawawala yung kumpiyansa nila sa isa't isa. At yun nga yung nangyari, ang Mapua ang naka-bounce back. After trailing by a single point back in that second set, sila ang nakakuha ng set number 2. Mapua Lady Cardinals already with a 2-0 set lead here sa ating laban. Pero masasaksihan natin yung mga numero natin dito. Mapua back at their attacking ways again. Dahil si Trixie Gohol, nagagawa na niyang i-activate yung kanyang mga attackers. Nandyan niyang napapuntos itong si Nadine Verses nung second set. Siyempre, si Roxy, kahit yung mga pilipit niyang tira, ang dami niyang pilipit na tira nung set number 2, itong si Roxy Post pa rin yun, Jay. Oo. Ganon siya ka-flexible pagdating sa pag-atake. And again, San Sebastian, we mentioned this, that they were able to grab hold of the lead just even for a short time. But that should give them a sign or masasabi nating signos na kaya naman ng San Sebastian Pero sa ganong klase ng sitwasyon, doon natin mas nakita na bata pa talaga itong grupo ng San Sebastian. But still a lot of chance for the Lady Stags. Kasi ang storya naman dito sa volleyball, unahang makatatlong set. Diba? Again, we'll mention this time and again dito sa ating 2023 edition ng V-League Collegiate Challenge. Twice, San Sebastian, they were already proud owners of a 2-0 set lead. Just to lose the match in 5 sets. Yung akala mo sa'yo na, pero hindi pa pala. Hindi pa pala. Kaya mahirap talaga pag nag-relax ka Hindi dahil lamang ka na ng 2 sets,
wala, petics na lang tayo sa loob. Mas kailangan alagaan natin yung lamang natin. There's Raisa Ricablanca. Back in her attacking ways. Pag nasa frontline itong si Raisa, asahan mo, pupuntos to. Pero sigurado ang gusto nang gawin dito ng Mapua, itiin na eh. No? Oh, that's an ace! That first ball has been an issue for the Lady Stags since set number 1. And it continues to be an issue. Itong mga mukha ngayon ng Lady Stags, no, parang ganito sila nung first set eh. Hindi ngumingiti, hindi nag-uusap. Kailangan meron silang communication sa loob ng court para maka-execute din sila ng tamang plays. Pero ang mapuwang offense sa Raisa Ricablanca, that one went out. Good read coming from CJ Teposoy. At yan yung kailangan, no, as Juna May Gonzalez will serve. Humahabol si Jassy Lumibaw. Palit muna, Katan. Kasi Ama Katan will sit down. Jassy Lumibaw is now in this matchup. Kung mapapansin natin, wala si Kat Santos at si Tina Marasigan dito sa set na to. Raisa, that one was out. Back-to-back errors for Mapua. Kung ikaw yung San Sebastian, ang hinahanap mo dito, maka-atake ka lang, makapuntos na galing sa atake. If anything, magtutuloy-tuloy na yan. Oo eh, yun yung gusto mo eh. Mabuboost yung moral mo Oo. eh. Makaisa ka lang, gaganahan ka na. Ayun! Ayun na nga, yung sinasabi mo, Jay. Dikit tayo ngayon. 4-4 ang ating score. Maagang dumikit ang Lady Stags, ha? Gusto nang makauna dito ng San Sebastian. Where will Mapua go? To Roxy De La Cruz. No! Kagulo sa net. Nakuha pa ng Mapua. But they will let San Sebastian set up the offense to the middle. That one won't work for Lumibaw. Roxy De La Cruz. No! Wait a minute. Somebody touched the net on the side of the Lady Stags. Again, some moral dampener. Yung net touch na naman. Unforced error na naman. Oo. Ito yung factor, no? Malaking factor to, no? Sa pag-abante mo dito sa set na to. Kailangan iwasan ng Lady Stags, no? Pati ng Lady Cardinals, yung mga unforced errors nila. Ang ganda ng palo ni Lay Pasco. Perfect setup right there. At yan yung hinahanap nating attack point. Tignan natin kung mapa-follow up dito ng San Sebastian. That's Bridget Martinez with the serve. Roxy De La Cruz, pilipit na naman. Von de Maculangan, just sending that Mapua defense in disarray. Nakakapuntos to si Von. Parang nagulat siya doon sa ginawa niya, no? At kita-kita natin yung tuwa ng Lady Stags. At ito yung energy na kailangan nilang i-sustain all throughout this set. Legal naman eh. Nasa harap kasi si Von eh. Ayun, oo. Okay lang yan. Walang pito. Sharp serve. Raisa Ricablanca wanting to put an end to it. She can't score. On the second try. Still can't score. Nabigay pa sa San Sebastian yung puntos. Nabitin doon si Raisa. Maganda sana yung naisip niya gawin pero medyo malayo pa siya sa net. Take a step back muna si Raisa Ricablanca. Pasok sa loob si Hannah de Guzman. Na naging effective nung second set. Oo. Will San Sebastian send us to our first technical timeout in set number 3? Nope, not yet. Makikita mo dito sa gilid, no, napapakamot si Coach Roger dahil nga sa mga ganong klase ng errors.
Parang pag nagka-era ng San Sebastian, lahat ng mga tao dito sa loob ng Paco Arena titingin kay Coach Roger. Oo. Pag nandito kayo, malamang ganyan din ang gawin nyo. Tapos makakapunto si Roxy De La Cruz and suddenly we are tied here at 7. Roxy De La Cruz for sure is already flirting with double-digit figures in points dito. As Lay Pasco. She'll not score that time. Ana de Guzman from the back, setting it too long. At San Sebastian nga ang magdadala sa atin sa ating first technical timeout here in set number 3. They're up 8-7. (8-7) is the count here. San Sebastian up. Pero kanina nakikita natin yung huddle ng San Sebastian. Mukhang hindi pa satisfied si Coach Roger. Masyado pang maaga para mag-celebrate Yun eh. itong ang mga players ni Coach Roger, no? Nakita naman natin kanina, lumamang na sila pero naunahan pa ulit ng Lady Cardinals. Kailangan maging consistent itong Lady Stags ngayong set na to. Of course, San Sebastian would want to write a different story in this matchup and perhaps in this tournament dahil huling laban na nga nila ito. Eh maganda nga naman eh. Makauwi tayo ng panalo. Oo, kahit isa. Pero napansin nga natin, no, Jay, itong si Coach Roger, nakaupo na, tahimik na. Pag ganyan, alam natin, bad trip na siya. Ganyan talaga pag nasusundan mo. Actually, kahit isang season mo lang masundan, no? Pero kasama mo siya nung nagsimula siyang makilala. Diba? Lalo na kung nag-umpisa siya ng volleyball, sinasabi niya palagi, almost 4 decades of volleyball experience, di ba? Kabisado na natin yung galawan nito ni Coach Roger, eh. Samantala, great block coming from San Sebastian. But Mapua able to recover. Bitin lang yung palo ni Nadine. And Mapua will send some reinforcement. That's Freya Garcia replacing Nadine Berses. We're talking about Freya Garcia. Isa yan sa nagpakitang gilas. Starting nung laban nila against Perpetual Help, she had a good showing in that matchup. And she followed it up with an appearance nung pagdating sa laban nila against Enderan. Ayun. Walang kumuha. Inintay lang bumagsak yung bola. Napa-time out tuloy. Etong si Coach Clarence dahil dun sa play na yun. Napatayo si Coach Aying. And pakinggan natin kung ano pag-uusapan ng Mapua. Parang normal na lang yung ginagawa natin na mali sa loob ng court. Gusto naman natin manalo. Last set na to eh. Ano gusto natin? Mag-5 set pa tayo nyo, tapos sa bandang ulit tayo na naman magsisisi. Yung kunin nyo naman ang kunin. Napaka-relax naman natin sa loob ng court na naman. Nakaporkit na kadalawang set na tayo. Hanggang 3 set para manalo eh. Ganun na lang. Okay na yan. Okay na lang ulit sa atin yung ganyan. Push naman natin sarili natin sa loob ng court. Well, a refreshing thought there is Coach Aying recognized where Mapua have been through, di ba? Kahit tayo eh. Pinag-uusapan naman natin palagi eh. Pero tama naman kasi itong si Coach Clarence, no? Race to 3 sets tayo. Nakakadalawa pa lang sila. So, hindi sila pwedeng magpakakampante ngayon, Jay. Lalo't lamang pa itong San Sebastian. Largest lead of the match on the side of San Sebastian.
That one was sailed out. Ayan yung tinatawag na lumutang yung palo ni Bridget Martinez. That's Princess Baviera serving. She turned out to be a closer in those 2 sets. Pero dito sa gitnang parte ng set na to, naka-ace siya. Nahuli lang ng basa doon ang depensa ng San Sebastian. Naturally, the receivers at San Sebastian had to adjust. A better first ball, but that hit didn't work. On the other side, that will go for Freyan Garcia. And we are tied at 11. Ito nga yung sinasabi ni Coach Clarence, no, na ayaw na niya humaba pa yung game. Kunin nyo na kasi isa na lang. Habang ito... Na-jinx ko na naman. Sorry Sorry Coach Clarence Pero ayun nga no, pero kasi sa sitwasyon na to, 3 pa yung kailangang habulin no ng San Sebastian para makuha yung kanilang unang-unang panalo. While itong Lady Cardinals, isang set na lang. Oo. Trixie will go to the middle. That one didn't go for Tere. CJ just sending it over. Simpleng set, hindi na naman gumana. CJ, nakaka-atake na! In-adjust na doon yung palo niya eh. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina, pero pasok na pasok sa linya. Yun naman yung importante. Just finding the open spot. Sakto lang yung connection. But... Yan yung sarili nilang momentum, yun yung pumipigil sa kanila. Yan yung sinabi ni Coach Clint kanina. Oo. Oh, almost. Good recognition though by Junime Gonzalez. Good dig coming from Basbas. Lot of close calls. CJ can't score. Hanaw just sending it over. To the middle, ayaw pa rin. Tuloy lang ang rally. Freyan Garcia! That one will go for Freyan. Pero nakita natin yung effort doon ng Lady Stags. Talagang hanggat kaya nilang iangat yung bola, iaangat nila. Kaya lang hindi nila naging kakampi ang net sa sitwasyon na yon, Jay. And we are tied at 13. Balik sa loob. Si Mary Ann Adia upo, si Von Di Makulangan. Rally goes on. Sobra lang ang first ball. Panalo took advantage. Yung mga ganun ang gusto ng blockers, no? Yung darating na lang sa iyo yung bola, eh, no? Konting tapik na lang. Tatalo ka na lang, eh. Oo, no? Parang salamat sa set. Pero set para sa kalaban. Tight one here in set number 3. That one won't go for Bridget Martinez. Ay, nabitin. Ayun, punto sa kay Bridget yun. Muntik na maitawid. Pero nakaharang yung net, eh. Oo. Pero, yan yung gusto mo makita ngayon sa San Sebastian, na aktibo sila gumalaw eh. Oo. Malikot kahit nasa, no, nakikita natin sila. Oh! Save for that service error coming from CJ Teposoy. 15-14 Mapua. Pasco. No. Inagawan ng dig ni Roxy. Itong si Vanna. Siya pa ang pumalo. Lay once again. Lumutang na. Outside. And that will send us to our second technical timeout of set number 3. Si Mapua ang abante dito 16-14.
16-14 is the count. Mapua ahead in this set and in this match. At ang storya dito, Sarah, 9 points na lang para sa Mapua. Narinig natin yung kwentuhan kanila, yung huddle ng Mapua back in the earlier part of the set na sinasabi ni Coach Aying, tapusin nyo na to, guys. And Eto looks na. like Mapua is responding. Nakikinig ang mga bata. Oo. Good listener and follower. Etong Lady Cardinals. Pero kanina nga, no, speaking, no, error. Talagang na-jinx natin. Pag meron tayong kino-compliment na team. Binibitin yung kwento mo. Oo, Pero sige, binibitin. ituloy mo na. Pero ayun nga, no, kanina kasi bago tayo mag-second technical timeout, nakita natin tong San Sebastian, outside yung palo. Pag kasing ganun, yung contact ng bola, nasa ilalim eh. Oo. So, kailangan i-adjust nila konti yung buwelo nila kapag a-atake sila. Dahil yung mga errors na yan, sisingilin ka niyan, papunta sa endgame. Pero sumagot din ng error ang San Sebastian. Lay was dug. No good from Roxy. Lay once again. Nahabol ng Mapua. Makaka-opensa ang San Sebastian. Here comes San Sebastian. That's a point for Lumibao. Ganyang celebration yung gusto nating makita sa side nitong Ladies Tags, no? Kasi kanina bumababa na yung energy nila eh. Dahil nalamangan na naman sila ng Mapua. And San Sebastian actually took advantage. And an ace! You were just about to say, kasi nangyari kanina, naghabol ng bola si Mapua, si San Sebastian, maayos na nakaset up. Naka-ace pa dito si Bridget. Ang ganda ng timing ng Quaker. 17 all. Mapua needs to break this San Sebastian momentum. Lumiba won't score. To the middle. Babs! San Sebastian error na naman. Yan yung mga pagsisisihan mo, Jay eh. Sa dulo na tayo ng game. Kailangan maingat tayo sa mga errors. Good response from Lay Pasco. Sinigaw na mga kakampi niya. Sige, paluin mo. But Roxy De La Cruz had the same thing in mind. In addition, nakita niya yung backline na yon. And Mapua now up by 2. Timeout si Coach Roger. Pakinggan natin. Ayan ka na naman eh. Paulit-ulit na lang kami ng sinasabi sa'yo eh. Paulit-ulit ka rin ng ginagawa mo dyan. Alam mong nandoon, umadjust ka. Kasi dinidepensahan na yung bola, natatouch net ka pa. Ano ba ang problema mo ron? Ano ba ang gusto mo? Tira naman kayo. Mga simple lang yung kinamamatay. Paulit-ulit lang yung mali ninyo. Paulit-ulit din kami ng sinasabi. Dumipensa muna. Hindi naman kailangan i-memorize yan eh. Tandaan nyo lang, nandun ang bola, dito ako didepensa. Nandito sa kabila, dito ka sa kabila. Let's go. Sige. Kailangan pa nga bang i-memorize yan? Depensa muna bago palo. Yan talaga yung laging dinidiin ni Coach Roger sa Ladies Tags. Pero doon sila talaga nahihirapang mag-adjust eh. Yung gigil kang makapuntos pero wala kang magandang receive. Paano na yung play na gusto mong gawin? You can attribute it din kasi sa San Sebastian, di ba? Nakakarally na sila. Ang nangyayari, as that one will go for Mapua, ang nangyayari kasi, yung rally na ginagawa nila, napuputo lang dahil din sa error nila. Oo. Eh syempre, sorry, gusto kong bumawi. Yan sasabihin ng San Sebastian eh. Nawawala, sabi ng Coach Roger, nawawala tayo sa basic eh. Di ba? Which is dapat siguro ginagawa ng mga player. Back to basic ka muna. Tama. Hindi puro spike tayo dito. Kailangan natin mag-receive at madig din yung mga palo ng Mapua. Eto, Jay, kung mapapansin mo, nasa end part na tayo ng third set. Pero si Marasigan at si Kat Santos hindi na binalik sa game. That attack of CJ Teposoy didn't go over.
Mapua just 4 points away. That's Roxy De La Cruz serving for the Lady Cardinals. Ay! Kung ikaw na may Mapua, kung ikaw si Coach Aying, gusto mo sabihin sa mga player mo, huwag mo nang bigyan ng pagkakataon ang San Sebastian. Hindi natin alam kung gaano kagutom tong Lady Stag sa panalo. Freyan Garcia! You can see that all these Mapua attackers just wanting to put an end on this one. Tulad ng atake na ginawa ni Freyan Garcia. And entering this matchup, that's Jessica Esteban, pinch serving for the Lady Cardinals. Ganda pa ng serve. Papapasok lang. As Juna May Gonzalez will get the point. Yan yung sinasabi ng magkabilang coaches. Huwag na panoorin yung bola. Oo. Hinihintay niya bumagsak eh. Di ba? Oo. Pero ang ganda ng timing doon ng attacker, no? Talagang napatulala na lang itong Lady Cardinals. Nice block right there coming from Tere Manalo. ZJ wanting to adjust. She had the right idea, but that ball sailed out. Nanggigil lang si CJ. That's the part there where you would say na alam naman ng San Sebastian yung gusto nilang gawin. Diba? Tulad yan. Gonzalez will score once again. Ilusot sa dalawang blockers. Hindi isa, pero dalawang matalino maglaro at maganda yung timing nitong attacker ng San Sebastian. (21 serving 23. San Sebastian trailing by 2, but their opponents just needing 2 more points to close this match. Tere. And Tere will score. Lahat pinagana ni Trixie. Lahat ng nasa frontline pumupuntos. Kahit kakapasok mo pa lang, okay, Trixie, bigyan natin to ng bola. Kahit siguro ikaw mag-uniforme ka ngayon ng Mapua, ikaw mag-attacker, mapapapuntos ka ni Trixie. Doon tayo di sigurado. 3 match points, nabawasan ng isa, courtesy of that attack coming from Juna May Gonzalez. The question here, that San Sebastian has some fight left in them. That's what we'll know here. And the succeeding points, Hannah de Guzman. No, nahabol, walang alaglag set. And Hannah de Guzman will get the point, the winning point we should say. And Mapua gets the victory here, Sarah. Ayun na nga, no, ang pangit o naging ending, hindi mo nakuha yung simpleng atake na yon. Pero eto nga, no, nakadalawang panalo ngayong season ang Lady Cardinals, pero bigo nga makakuha ng kanilang una at kaisa-isang panalo. Etong San Sebastian Lady Stags. Okay, so score natin, no, straight sets nakuha ng Mapua kontra sa San Sebastian at nakita naman natin na lahat ng attackers from the Lady Cardinals talagang na-activate ng ating best player na maya-maya lang makakasama nga ng ating partner na si Jay De La Cruz. At eto, panoorin natin yung highlight ng ating player of the game. Nakita naman natin kung gaano kaganda yung mga sets na binibigay niya sa kanyang mga attacker. At eto na nga, kasama na ni Jay ngayon ang ating player of the game. Jay, take it over. Ito, kasama na nga natin si Trixie May Gohol, setter ng Mapua. Ang maganda dito, Trixie, lahat ng mga attackers na napagana mo, you should tell us kung ano yung pakiramdam doon as a setter. Siyempre po, masaya po kasi po, yung effort ko po, ay nararamdaman ko na masarap po sa pakiramdam na yung effort ko po is na bibigyan po nila ng ayun po. Ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Nakakuha kayo ng panalo dito in your last match. Tell us, ano ba yung magagawa nito sa kumpiyansa nyo pagpunta nyo sa NCAA nito?
Siyempre po masaya po dahil nanalo po kami dito sa last game po namin. And madadala din po namin to sa next liga po namin sa Shakey's po. Siyempre po yung kumpiyansa po andun na po. Oras na para bumati ka na. Binabati ko po yung family ko, Gohol family, and si Bayan family po. Tsaka yung teammates ko po, si Frances, tsaka si Teresa Tambasakan. Yeah, maraming salamat, Trixie. Congratulations. Trixie Gohol, best player of the game, Sarah. Thank you, Jay. Again, congratulations to the Lady Cardinals. At syempre sa ating player of the game na si Trixie Gohol. No? Nakita naman natin yung game highlights natin. Talagang lahat ng spikers ng Lady Cardinals na activate. Oo. Ng ating best player na si Trixie. Sabi mo nga kanina, Jay, no? Kahit sino pang bigyan mo ng uniforme dyan at ipasok, makakapuntos dahil nga sa ganda ng mga plays na na-execute ni Trixie Gohol. Kahit pinipit yung mga palo ni Roxy De La Cruz, di ba, makakapunta sa Mapua. Pero San Sebastian, make no mistake about it, they showed some fight. Nakalamang na nga sila after a rough start actually. Itong San Sebastian, just couldn't finish kasi itong Mapua, ito, pumasok yung Tere Manalo no third set, nakapuntos. Yung Freyan Garcia, pumasok din ng third set, nakapuntos Lahat talaga nakita natin na mas gutom. Parehong gutom tong dalawang teams na to na makuha yung panalo, pero mas nanaig nga ang eagerness ng mga players ni Coach Clarence sa game na ito. Pero sabi nga nila, magandang exposure pa rin to both sa Mapua at sa San Sebastian para sa kanilang upcoming major leagues, Jay. Hindi pa tayo tapos. St. Benil Lady Blazers kontra Enteran College sa aming pagpapatuloy dito sa V-League Collegiate Challenge 2023. In back my partner, Sara Asito. My name is Jay De La Cruz. This has been a presentation of Sports Vision Management Group Incorporated. Volleyball is back dito po sa V-League. Quite a rally we have here between these two lady squads. Hey, bola!